Hello guys! For today's video ay magluto tayo ng adobong manok. Ayan, hinigisan ko na muna itong taba ng manok. Pagkatapos, papamantikain ko lang to guys kasi yung mantika nito, yung gagamitin natin ang panggisa ng bawang. At bawang lang yung ilalagay ko dahil wala nga akong sibuyas. Pagkatapos, nung nag-brown na ang bawang, nilagay ko naman etong mga karning manok. Ayan, silang kotsa ko lang siya at tinakpan ko lang siya saglit hanggang medyo maluto nga etong karning manok. Pagkatapos, nung natuyuan na nga ng tubig, inaglagay naman ako dyan ng toyo. Pagkatapos, konting suka lang at magic sarap pang palasa at naglagay na rin ako dyan ng pamintang durog. At pagkatapos nung naluto ko na nga, pinakain ko na yung mga anak ko at yung asawa ko naman ay nakaalis na papuntang trabaho niya. So ko naman ginawa, ayan, nagwalis naman ako dito sa labas dahil nga marami na naman tong mga tumubo na mga maliliit na damo guys at kailangan ko na tong bunutin para naman hindi kumapal etong mga damo dito. At dito na muna ako nagsimula sa harapan. Pagkatapos naman dito sa harapan ay lumipat naman ako dito sa likod ng bahay kasi nga dito din marami na ding tumubo na mga madamo. Bihira lang talaga ako dito magwalis sa labas at nagwawalis lang ako kapag meron akong nakikita na mga maliliit na damo. Ilang araw na lang din ay magpapalit na ng taon kaya kailangan bago magpalit ang taon ay malinis nga tong bahay natin kasi nga meron nga kasabihan na kapag malinis daw yung bahay mo, kapag magpapalit ng taon ay isang buong taon daw yung bahay mo ay malinis. Naniniwala ba kayo niyan? Ako hindi masyadong naniniwala pero ginagawa ko pa rin kasi nga wala namang mawawala sa atin kung susundin natin yung mga pamahiin. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag makita mo yung bahay mo na malinis. Inuuna ko lang magwalis dito sa labas ng bahay at mamaya ay maglalaba naman ako kasi kapag tanghali na ako dito magwalis sa labas ng bahay ay mainit na nga kaya inuuna ko talaga walisan dito sa labas ng bahay bago ako maglalaba kasi sa loob lang naman ako ng bahay maglalaba. Dito lang naman ako sa CR namin maglalaba ng mga damit namin. At sa wakas, medyo malapit na nga ako sa finish line. Ay malapit-lapit na pala ako matapos sa pagwawalis ko dito sa labas ng bahay. At nung natapos na nga ako magwalis dito sa labas ng bahay ay umakyat naman ako sa itaas. Pagkatapos binuksan ko na yung mga bintana para naman pumasok yung hangin dahil sobrang init talaga dito sa itaas ng bahay namin. Pagkatapos pagbukas ko sa bintana ay nakita ko nga etong palayan sa likod ng bahay namin ay magtataniman na pala kaya binubunot na nila yung palay pagkatapos itatanim naman nila. Uy, para ang gulo. Naintindihan nyo bang sinasabi ko guys? Kasi ako hindi ko rin maintindihan. Charis. Pagkatapos naman ay binalawan ko na yung labahan ko at binabad ko na muna. Pagkatapos bigla akong naalala na meron pala akong maraming sili sa ref na dala ng kapatid ko nung pumunta siya dito. At ayan na nga guys, gagawin ko nga tong chili garlic sauce. First time ko lang talaga to gawin guys dahil nga kapag bumibili kasi ako ng siomai sa labas, nakukulangan kasi ako sa sauce na ibinigay nila guys. Kakaunti lang talaga kaya gagawa na lang ako ng sarili kong chili garlic sauce. Ayan, hinugasan ko na muna itong mga sili guys at eto namang lagayin ko ng suka na maanghang. Tinanggalan ko na ng mga sili kasi nga hindi na yun maanghang yung sili na nakalagay doon. Pinalitan ko na ng bago. At meron pa akong konting suka na natira dito sa pouch at nilagay ko na nga dito sa lagayan ko ng sili para naman umanghang nga itong suka. At kasi alam nyo ba guys na mahilig talaga ako sa maanghang. At lalo na madalas naming ulam ay pritong isda at masarap kasi isawsawan sa pritong isda guys yung toyo at lalagyan mo nga ng suka na napakaanghang. At sunod kong ginawa, binalatan ko naman etong mga bawang. Nung nabalatan ko na nga etong mga bawang, kinuha ko naman etong manual ko na food processor. Ayan, nilagay ko na nga etong mga sili kasi nga eto nga unahin ko sa paggayat. At ayan na nga guys, paglagay ko na nga ng sili at bigla namang nasira etong food processor ko. Kaya ayan guys, wala akong choice kundi mano-mano lang yung gagawin ko nga dito. At yung kutsilyo ko pa nagamit ay hindi matalas kaya nahihirapan talaga ako dito sa paghiwa sa mga sili. At nakalimutan ko pa nga maglagay ng plastic sa kamay ko. Kaya ayan, bigla kong naalala nung bilang sumakit yung mata ko guys dahil nga sa sobrang anghang talaga guys, parang ang sakit sa mata kaya ayan, naglagay na ako ng plastic sa kamay ko pagkatapos siniwa-hiwa ko na nga siya. Hindi ko nga napino pagkahiwa guys kasi alam nyo naman yung kutsilyo ko. Nung nahiwa ko na rin etong mga bawang, ayan, nagpainit kagad ako ng mantika sa kawali at katamtaman lang ng mantika yung nilagay ko. At yun akong nilagay etong mga bawang, pagkatapos sunod ko namang nilagay etong mga sili at pagpasensyahan nyo na etong mga sili guys, medyo mga malalaki pa nga to. At ayan na nga guys, naglagay na rin ako ng pamintang durog, magic sarap
ketchup at konting asukal lang. Pagkatapos naglagay na rin ako ng suka na kaunti lang pangpahaba ng buhay ng ating sauce. At kapag gumawa kayo nito, huwag nyo lakasan yung apoy para hindi masunog yung bawang at saka yung sili para naman hindi siya pumait. Kailangan mahina lang yung apoy nyo at continue lang talaga sa paghalo. At pagkatapos aantayin nyo nga lang siya na mag-brown at kapag medyo nag-brown na nga, ayan, luto na nga yan. At nung naluto na nga, pinatayin ko na yung apoy at pinalamig ko na muna bago ko siya ilagay sa paglalagyan ko. At habang nilalagay ko nga sa paglalagyan ko guys, sobrang napakabango ng amoy nito. At yan lang muna for this video. Thank you for watching.